Ito naman, ito yata pinakamahirap, indecent proposals. Oh my God. Alam mo, Sir Butch, di ka maniniwala. From pageant hanggang 2019, once lang ako Once lang. Once lang, tas text lang. Teka, para malungkot ka. Ay, ang lakas ng tao. Di ba parang, ang dami ko ng lalaking dumaan. Charot! Your dad, during the pandemic, got sick and you lost him. Yes, 2020. In the height of Kasagsagan. pandemic. But my dad has been battling now with cancer for 2 years. What do you miss most about him? Siya mismo. Oh my God, yung dad. Sobrang bait kasi nung dad ko. I mean, Sino ang pinakamatinding kalaban mo nun? nung time ko was Spain talaga yung naisip kong kalaban ko. Dahil naging ka-close ko rin yun, tapos lagi kayo magkasama sa event. But then eventually, si Venezuela yung nanalo. Sabi ko, na-realize ko, alam ko ba't siya nanalo. Sobrang regal niya. In one of your interviews, sabi mo, nung late siya dumating, akala mo siya yung may-ari ng hotel. Hindi kasi maganda talaga yung mga outfit ng mga girls doon. As in, feeling mo, nasa fashion show ka lagi. Eh, syempre ako, lagi akong ano doon. Taga-appreciate lang. Taga-appreciate ng mga damit. Minsan nga, sabi ko nga, ano ba yan, winter? Yung nadala ko pa stockings na hindi naman pala thermal. Ay, grabe, lamig na lamig talaga ako. Ganun yung mga story. Well, anyway, naitawid naman. Kaya sobra kong proud sa lahat ng mga, like, mula kay Venus, kay Shamsi, kay Janine, sa akin. Kasi lahat ng damit namin, lahat provided. Was it winter nung nagko-compete ka? Yes, winter in Russia. It was November. Tapos, nung dumating ako, naka-red dress lang ako na fit. Tapos, naka-stockings na hindi thermal. Ay, grabe talaga, tiis ganda. Buti na lang malapit yung hotel. Pero totoo bang merong ano to? Kasi I remember sila Dang Cecilio nung araw, di ba? Would come home na may para bang issue na parang may discrimination. Sabi ko, hindi ko naramdaman. Siguro in a way, kasi nga powerhouse yung Pinas. So, I'm so thankful. So, Or talagang dahil nga easygoing ka naman? oo, parang ever since kahit binibini, hindi ko masyado, dinadadma ko yung mga ganyan issue. Pero yun nga, nung Miss Universe na sa Russia, parang wala naman akong napansin ganon. Or in a way din, we're lucky kasi nga powerhouse. Pero imagine, paano ka nagsiswimsuit in the coldness of winter? Ano naman? Well, Heated the naman indoor, puro heated indoor naman yung yung ano to. swimsuit events. And saka, yung sa adrenaline rush, hindi mo na mapapansing malamig. Kasi mas iintindihin mo paano ka maglalakad, paano ka magpo-project. Pero hindi ko naramdaman yung lamig during that time. Pero bakit nga ba, kahit sinong binibini ang tanungin mo, pag sinabi yung paglalakad, laging si Ariela Arida ang, kumbaga, siya yung yardstick ng pagalingan sa paglalakad. Baka nagkataon lang kasi siguro naging iconic yung twirl ko nung time na yun ng Miss Universe. Philippines. Listen to that crowd. Philippines is both bright and athletic. She was a varsity volleyball player in college and once completed a half marathon. Na hindi ko talaga pinaplano yun. Sinundan ko lang naman talaga yung sabi ng coach namin doon na parang project, just look in the camera always. Kasi nga, madaming nanonood sa'yo. Siyempre, di ba, naka-televise. So, kumbaga, sila yung kakausapin mo yung camera. So, Andy, umikot yung cameraman. So, umikot na rin ako. So, napasabay. So, feeling ko, naging trademark na siya. But you have to be an intelligent person para makuha mo yung mga instructions. Diba? Kailangan focus ka din. Pero nung nasa Russia ka, may expectations ka rin. In a way, of course. So, in all fairness naman, nung nanalo na talaga ako, as in, ang una kong naisip, actually, sabi ko, bakit ako nanalo? So, sabi ko, may purpose talaga. Tapos yung naging pinaka-purpose ko na noon, na talagang yun na yung nasa mindset ko for the Philippines, para sa bayan. As in, na yun na, dire-diretso. And then, nung malapit na yung competition, talagang
gusto ko talaga manalo ng Miss Universe kasi once in a lifetime experience lang yun. And then, alam ko sa sarili ko, ginawa kong lahat. I'm super dedicated. So, gusto ko manalo talaga ng Miss Universe. And before me, puro runner-up din. Lalo na yung sinundan ko si Janine, di ba? First runner-up. Tapos tanda ko si Madam, na-chika niya pa ako. Sabi niya, it's first runner-up or the crown. Ay, ganun talaga. Pero dinedma ko na lang. hindi ko na masyadong sineryoso si Madam. Mape-pressure lang ako. Yung sa utak ko talaga, para sa bayan to, I'm gonna bring home the crown, Miss Universe, Miss Universe, Miss Universe. So, top 16, tapos top 5. Maligaya ka na nun. Pang-apat akong tinawag sa top 5. Natandaan ko, di ba nung binibini, ang manifestation ko, Miss Universe Crown, Miss Universe Crown. Nung nasa top 5 ako yung manifestation ko, sana hindi ako magbakal sa Q&A, ganon yung nasa utak ko. Nalimutan ko ipag-pray yung Miss Universe as in wala akong nabanggit na Miss Universe Crown nung nasa top 5 na. Kasi yung pinagpe-pray ko lagi, sana hindi ako magbakal, sana makasagot ako, ganon. Tapos nalimutan ko i-pray, Lord, Miss Universe Crown. Ayun, hindi nga ako nagbakal. Hindi lang ako. Third runner-up, Yeah, yes, oo naman. Pero nakakatawa lang, hindi ko talaga nabanggit yung Miss Universe crown nung nasa top 5 ako. To think, nung binibini, top 15 pa lang, ayun na yung nasa utak ko. Miss Universe, Miss Universe, Miss Universe. As third runner-up, may premyo din ba pag runner-up? Wala. Bouquet lang. Hindi talaga. May honorarium. Honorarium na pare-pareho yung all the runners-up. It's Miss Universe or bust. Oo naman. Ganon. It's the title talaga that's really have it all. So bouquet, tapos... Bouquet, wala nga akong plaque. Buti nung time ni Shamsi, may plaque pa siya. So, kahit walang trophy or anything? Walang trophy or anything. As in bouquet. At tas ang bilis pa ng announcement kasi nga mag-overtime na kami. Pero, runner-up, Philippines. Bouquet, exit. So dapat talaga may hawak kang pictures para ipakita mo sa mga apo mo na nag-third runner-up ako. True. So yun, importante, mementos. So after Russia, showbiz na. O hinintay mo munang mag-turn over ng crown? Actually, may parang kahit nung binibini naman, parang na-open na ako sa showbiz nakakapag-guesting, ganyan. Pero like after Miss Universe, di ko talaga naisip na gusto ko mag-showbiz, gusto ko umarte, gusto ko ng ganito. Parang naisip ko agad, magpapahinga muna ako. As in, super yung energy ko. As in, binuhos ko lahat sa pageant. Pero thankful ako kasi may mga guesting pa rin after the pageant. Tapos, ang naging parang pinakatrabaho ko, yung mga out-of-town judging and hosting, na nahasa ako magsalita kahit papaano doon sa mga ganun. Pero it took me 2 years bago talaga mag-showbiz. Kasi usually, hosting mo na, di ba? At saka yung pagiging actress. Sabi ko nga, dapat diniretso ko na agad. Pero hindi. Well, parang naniniwala ako sa timing. So, nung time na yun, sabi ko rin sa sarili ko, parang hindi ako ready. Saka hindi talaga ako decided pa kung ano talaga yung gusto kong gawin. Di lalo hindi makapaniwala ang parents mo na actress ang anak namin. True! Kaya kahit ako din, kaya nung una kong series sa Playhouse, sabi umaarte ako. At the back of my mind, sabi ko, ay, arting-arte naman ako. May ganun akong ano kaya. Pero sobrang thankful ako kasi si Direct Jeffrey Jitorian, yung una kong director sa acting, siya din yung from ACES na gusto pala ako ipag-audition sa ACES na hindi ko sinasagot yung tawag niya. So anyway, kasama ko lang si Direct Jeffrey like kahapon. Nag-judge kami. So anyway, kinakwento ko sa kanya, sabi ko, Direct Jeffrey, sabi ko, thank you so much kasi ikaw yung nag-open ng door for me sa acting. Parang basta na-text lang ako for an audition, something like that. Siya pala yung director. So nagkataon, I got the role na parang na third party ni na Angelica Enzanjo. Angelica Enzanjo agad. So nung nasa set, na starstruck talaga ako sa kanila. Hindi ako maka-art. Tapos yung pinakang eksena ko, yayapusin ko si Zanjo ng sobrang yapos kasi sobrang childhood friend ko siya. Tapos nakita ko siya after a long time nung nag-Manila ako. So kailangan makita yung ganong comfortability kay Zanjo, di ba? Ang laki tao. Hindi, starstruck talaga ako. Sabi ko talaga kay Direk Jeffy, kinikwento ko, sabi ko, Direk, thank you. Kasi from 12 midnight namin sinimulan yung eksena. 4 a.m. kami napaka, paulit-ulit na ako. Para lang ma-perfect yung eksena na yun na
na organic, na mukhang natural yung arte ko. Nakailang take ka? As in, kaya sobrang thankful din ako sa kasama ko ng mga yun. Sina Smokey, oh my God, sina Kisses, sina Kian, sila yung kasama ko nun sa set eh. Sin from 12 to 4 a.m. Magpo-4 May na. dialogue ba yun o hug lang? May dialogue. As in, medyo mahaba yung eksena na yun, na parang hug, tapos nakita ko din kilala ko rin yung mga ibang tao doon. Eh, bilang yung hug talaga, hindi talaga mukhang natural, mukhang awkward talaga na starstruck ako. So anyway, tapos kinakwento ko kay Direk, as in kahapon ko lang kunento, tapos tawa siya ng tawa. Tapos parang sabi niya, oo nga, naging close ka na nga sa kanila after that. Kasi sobrang naging masaya yung set. Tapos nung nakita na Direk, naka-close ko na sila, yung mga cast, inulit-ulit yung eksena yun, ibang araw. Kaya super thankful ako. Take ano na yun? Oo, hindi na inabot ng alas 4. Parang 2 take lang, isang safety. For safety na. Oo. Okay. As in doon. Kaya sabi ko nga, direct, nag-sorry nga ako kasi sabi ko, oh my God, nakita mo lahat ng pagka-awkward ko. Sabi ko siguro, hirap na hirap ka ng mga time na yun. Yun yung una kong acting. And then next, Killer Bride. Doon naman sa Killer Bride, iba yung character, di ba? Kasi actually yung character ng Playhouse, parang ako lang talaga, kaya feeling ko na napili ako. Pero kahit wala, sobrang light lang nung role, ang hirap talaga kapag hindi ka natural on screen. So yung with the Killer Bride, sabi ko, oh my God, sobrang challenging yung role. Nakatulong yung workshop ko na bigay ng production sa akin. Nung sa workshop, parang pinasigaw talaga ako doon ni Tita Malu de Guzman eh. Siya yung nag-workshop sa akin. Tapos yun, parang sabi ko, shucks, ganito pala dapat yung maramdaman ko. Ito naman, ito yata ang pinakamahirap para sa beauty queen na sumasabak sa show business. Indecent proposals. Oh my God. Alam mo, Sir Butch, di ka maniniwala. From pageant hanggang 2019, once lang ako Once lang? Once lang, tas text lang. Teka, para malungkot ka. Ay, ang lakas ng tao. Di ba parang, hindi, tanda ko talaga, parang after kong manalo, hanggang Miss Universe, laging ganyan yung tanong sa akin, may indecent proposal ka bang natanggap? Sabi ko, anong pakiramdam? Kasi hindi ko talaga alam. Hindi ko alam paano, ganyan. So wala talaga. Pero eto, alam ko yun, indecent proposal. Pero through text lang na kakilala ko yung girl na nag-approach sa akin. Ang sabi pa, oh, may project ako ipapagawa sa'yo, ganyan, ganyan. Tapos yun pala, yun na yun. Tapos sabi ko, ay, sorry, hindi kasi ako gumagawa ng ganyan. Kumbaga may mediator pa. May mediator. And, ang nakakatawa, hindi ko nakilala yung kung sino yung guy. Ayaw. Pasabi. Inalam mo man lang. Eto, Magkano yung offer? Ay, alam ko, sinabi yung offer kung magkano. Tapos parang sabi, oh, there's blank worth waiting for you. Tapos sabi ko, sinendan ko pa siya ng Bible verse. Alam to nung girl na yun. As in, akala ko titigil sa Bible verse. Hindi pa siya natigil. Tapos nung sinabi ko talaga, sorry, hindi talaga ako gumagawa ng ganito. Ending, para ako pa yung naging masama. Kasi yung reply niya, parang, this is not heaven and blah 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 blah. You're single. I don't understand where you coming from. Ay, para ako pa yung naging bad, binlock ko na siya. Do you still see this woman? No. Actually, hindi ko siya ka-close. Nagkataon lang magka-same kami ng condo. Tapos I got to know her. Something like that. Pero hindi, ito, nagwawawin ka, no? Kasi Willie Revilla aminin natin, may reputasyon. Yes. Although papayta mo si Willie, no? Pero wala talaga. Ay, hindi. Wala talaga, Sir Butch. Wala talaga. Promise. At least Willie at kinaklaro namin. Ay, oo. At saka kakasama ko lang kay Kuya Will. Galing kami Palawan. Wala talaga. Sabi ko nga, actually, nung napanood nila ako sa Family Feud, tapos gusto niya na akong kuning host. Tapos nung nagkataon, so parang nag-meeting na agad kami, kasama ko yung mga ibang friends ko kasi nasa dinner ako. Tinanong niya talaga agad, may boyfriend ka? Eh nung time na may boyfriend talaga ako, wala akong magagawa. Sabi ko, ay meron. Eh in fairness man kay Kuya, pag may boyfriend, ano yan? Wala talaga. At saka naniniwala ako, parang ang dami ko nang nakasama sa industry, nasa tao talaga yun. How you present yourself. May kilala kasi ako, parang malapitin sa mga tipong gano'n. Tapos, parang they don't know how to get away with it. Ako nasa tao talaga.
especially sa industry, di ba? Kung hindi, ako ayaw mo talaga, wala talaga, ayaw mo. Di ba? Diyan mo pasasalamatan ng nanay at tatay mo. Hindi. Promise, Sir Butch. It's the core value. And ako din, sinasabi ko rin, I have all high regards kay Kuya Will. Kasi in all fairness, sa kanya talaga din ako natutong. Siya nagbigay ng chance sa akin mag-host. Kung paano magsalita, tapos makisalamuha sa mga masa. And I did the job for 2 years din. At saka gentleman naman siya sa'yo. Yeah, actually, promise. As in, kakasama ko lang, nag-aya ng ano niya, ng mag-beach sa Palawan, kasama yung mga dati naming kasamahan sa Wawawin. Okay, kaya nga ito, mapunta na tayo. The kind of men you attract and the kind of men you avoid. Alam mo, for some reason, Sir Butch, kahit nung nagbibini-bini ako, never ako na-expose sa madaming guys. Parang nung time, siyempre nung binibini, ano pa lang ako. Isa lang ang kilala ko. Ayun, so kilala mo yun, nung binibini, taga-GMA ba to? Yes. Ayun. Bilang taga-probinsya ako noon, tapos hindi pa ako lumalabas, hindi talaga ako na-expose. Tapos parang siya lang yung nanligaw sa akin noon. As in, sabi ko nga, for some reason, hindi ako lapitin ng mga boys. So, parang siya lang yung nanligaw, kahit single ako noon, wala ko ini-entertain na iba. Nagko-crossfit nga kayong sabay eh. Sa Green Hills. Kami na ba noon? Pero, so for some reason, parang halimbawa, yung guy na to, di ba? Siyempre, nag-break kami. Tapos may dadating na bagong lalaki. Yung kulang dito sa isa, makikita ko sa new guy. Tapos, ganon. Sandali. All Yung guy time. na to, nasasabi ko, matangkad siya. So, anong kulang niya? And then, personality, charot. Oy, mabait yun ha. Actually, sa totoo lang yun, ang bet ko sa'yo eh. Ay, nako, Sir Nagpolitiko Butch. siya, di ba? Parang kailangan natin charot. Pag-usap off camera, joke. Hindi, pero may mga bagay lang talaga hindi nagtatagal. Okay. At hindi nagsaswak. Pero Ganon katagal. nakita ko kung paano siya nagtiyaga. Grabe, ang tagal na nun. 10 taon na, Sir Butch. Ang dami ko ng lalaking dumaan. Charot! Joke lang. Iyan ang ayaw ni Madam. Hindi naman. I mean, after him. Saka, May asawa na ba siya? hindi ko alam. Wala. Alam, text ko. Ask mo na lang siya. Okay naman kami. Hindi nagtagumpay ang aking bet. Pero yung iba, siguro not meant to be. Okay, pero yung mga boyfriend problems, kasama din, like young, like you, beautiful like you, intelligent like you, successful like you, nagkakaroon pa ba ng boyfriend problems yung mga kagaya mo? Oo naman, Sir Butch, ko. Lahat may problem. There na-realize ko sa mga, ewan ko, or maybe it comes with age as well. So parang nung bata pa ako, nung mga time na yun, let's say, iba pa yung pananaw ko sa buhay. Parang, feeling ko masyado pa, bata ka pa noon, parang gusto ko mag-explore. So, parang minsan yung guy na kasama mo, hindi siya yung nakikita mo in the future. May ganun, di ba? Tapos, syempre, as time goes by, nagmamature ka na, and then, sobrang may specific ka nang hinahanap na guy. I feel na nakikita mo yung sarili mo sa kanya sa future. Basta dumaan ako sa ganong iba't ibang phase. So, nagkaroon ka ng boyfriend from the most gentlemanly to the rudest. May mga ganun ba? Ayun, meron. Yung talagang medyo maginoo pero saksakan ng bastos. Parang Hindi ganun. naman bastos, but may mga let's say, sabihin natin, may mga anger management problem, mga tipong ganon. Okay, pero finding the right one, mahirap ba for you? I would say, oo, Sir Butch. Kasi may point of my life na parang iba na yung tingin mo sa future, you wanna do future as much as possible, ganyan, with the guy na kasama mo. Pero sabihin na natin, you feel like he's the right one but in a wrong time. So ending, hindi rin we didn't end up together. So, pero syempre at this point, gusto mo pa rin, again, yung plans of settling down. Of course, Sir Butch. Yes. I have a new love, so maybe... So maybe yun na. Sana, Lord, alam naman, lagi naman akong prayerful. I manifest naman, nagpe-pray ako. So, I really hope na parang laging ganon. I'm so happy with my friend, si Pia, kakasal lang, si Maxine got engaged, she kakasal this year. And I was like, where's my ring? Charot! Naniniwala ako sa destiny, perfect timing. Kasi lahat ng nangyayari sa akin, Sir Butch, grabe yung binibini ko
hindi ko naman talaga gusto mag-pageant, di ba? I asked for a sign, binigay sa akin ni Lord. Ano nga ba sign hiningi mo nung sa binibini? Well, actually, yung sign ko talaga, kilala na natin si Jonas nung hindi pa siya Gafood. national director, di ba? Mentor pa siya ng Aces and Queens. So, siya yung lagi ko nakikita sa interview ni na Janine, ni na Venus, ni na Shamsi. Tapos sabi ko, siguro kung tong guy na to mismo yung mag-approach sa akin, I would say yes sa binibini. And then, hindi kami magkakilala. May message niya ako sa Messenger. So, sobrang goosebumps, di ba? So, I can't say no to that kasi hiniling ko talaga yun. So, sobrang naniniwala ako sa ganun. Kasi nanalo ako ng binibini, parang I prayed for it, di ba? Miss Universe. At tapos nung Miss Universe, sabi ko, sana hindi ako mag-buckle. Hindi ako nag-buckle. Hindi nga lang nanalo kasi nalimutan ko ipag-pray. And then, Okay na rin yun. Okay. and then yung acting, parang, kumbaga dumadating siya and then ini-embrace ko. So, yun na lang yung natitira, Lord. Ano mo na yung kulang sa buhay ko? No, naniniwala. But ano naman ako, I'm super chill. Naniniwala ako sa perfect timing. Okay, sige. Cambio naman tayo ngayon sa ano to. Your dad, during the pandemic, got sick and you lost him. Yes, 2020. Well, Parang- sobrang in the height of pandemic, yung tipong bawal lumabas. But my dad has been battling na with cancer for 2 years. Ayun yung time ng Killer Bride na nagte-taping ako and at the same time, may show ako na Umagang Kay Ganda. So I'm super, super happy na I got so blessed with work. So, napapagamot ko yung dad ko. So, 2 years ako nag-uumagang Kay Ganda and then Killer Bride. May times wala na akong tulog kasi after Diretso morning ka lang. show, diretso taping. I must say, sobrang thankful ko dun sa prod pareho kasi pinayagan nila akong gawin yung show pareho na sa bahay na minsan nakaka-absent ako dun sa morning show kasi nalilate yung pack-up, so something like that. Naintindihan nila. Tapos nung time na yun, talaga may time na sobrang walang tulog. Tapos pandemic happens, di ba? And then sabi ko, in a way, sabi ko, ano ba to parang blessing na rin in a way kasi nakapahinga ako, yung parang kulang ko sa tulog. Ngayon, matutulog ko na. And then I didn't know na yung dad ko during that time, sobrang manghihina na siya. So, naalagaan ko pa siya for 2 months na nasa bahay talaga. Cancer of... Of lungs. Lung cancer. But I'm super thankful. Was he smoking? Yeah, he's super... My dad is a smoker since 20 years old pa siya. Parang nag-manifest na lang when he stopped. And then, dun lumabas yung sakit. Then, na-diagnose na, almost terminal. But I'm super, super thankful kasi never pinahirapan yung dad ko for 2 years. Parang dun lang siya naghirap nung sobrang last day niya. Tapos yun, nagkataon, he died sa house. With the guidance naman ng doktor namin noon ko. Kasi nga, kung madadala siya sa hospital, he would get cremated, hindi namin siya makikita. So something like that. Parang nagkataon lang din kasi it was 11 p.m. nung time na yun. At nung araw na yun, nun lang talaga sobrang nasaktan siya. As in yung tipong sakit na naramdam mo, nagsusuntok na siya na hindi niya na kaya. Tapos yun yung time na naramdaman namin ng mom ko na baka yun na. So, yun yung nangyari. How much time were you able to spend with him? Since nung na-diagnose siya, would always go, well, it's my routine naman. I always go back and forth sa Laguna. Kaya, saka nung time na yun, sobrang malakas pa yung dad ko. Sobrang timing lang din talaga, Sir Butch. Nung nagka-pandemic, doon na siya nanghina. Tapos sakto, nasa bahay lang ako, is me and my mom na talagang nakatutok sa kanya. May time, dadalhin namin sa hospital for a week. Tapos babalik ulit. Basta sobrang hirap, pero thankful na rin ako in a way na sabi ko. Kaya hindi ako naging nega nung pandemic kasi kung, alam mo yun, parang at least nagka-time ako sa dad ko, na alagaan ko siya, na mabantayan ko siya sa hospital. Actually, nung na-hospital siya, na hindi pa pandemic, nandito naman siya sa Manila. So, after work, napupuntahan ko pa rin siya talaga. So, what do you miss most about him?
siya mismo, oh my God, yung dad, sobrang bait kasi nung dad ko. I mean, siguro sa lahat ng nangyayari, from the start, sa lahat ng nangyayari, siya yung hindi makapaniwala. Parang, siya yung sobrang simple kasi niya, sobrang humble na tao, as in, ganun. So, parang yung humility siya talaga yung simbolo ka humility sa buhay. Yung parang kahit nung after ko manalo na syempre financially you can afford this and afford this siya. Ayaw niya talaga. Parang masaya na siya kung ano yung nakalakihan niya, yung ganyan. Parang kahit gusto namin siyang spoil ng mga ganitong bagay, he would accept it but he would rather not to kasi parang yung ganun. Basta father's pride, parang. Hindi. Sobrang ganun. Simple lang talaga Sobrang siya. simple. Simple lang talaga siya na. To the point, nung ang wake niya, kinikwento nung mga kapatid niya since panganay siya. Syempre sobrang devastated lahat. Pati yung kapatid niya kasi siya yung panganay. Yung mga tipong kahit yung unang sweldo niya, binigay niya lahat sa parents niya. Kahit wala siyang pera, kahit sabihin natin, 10 piso na lang yung pera niya, bibigay niya pa rin yung buong 10 piso, hindi siya magtitira. Yung ganun. Sa anong pinaka-sacrifice niya as a parent na pinaka-in-appreciate mo? From the start, ganun. Wala kang maririnig. I'm super thankful sa pareho kong parents. Sobrang bait. Wala akong problema sa dad ko. Problema ko sa kanya, sobrang strict niya, ganun. Pero like... For your own good yun? For my own good. Nung una, hindi ko na-appreciate. Pero like lahat, wala akong masabi. Mula nung bata ako hanggang tumanda ako, never ko yung naringgan ng bad words. Basta, ewan ko, sobrang bait ng dad ko. Feeling ko yung pinaka-sacrifice niya nung nasa industry na ako kasi hindi siya sanay sa limelight. Parang sanay siya na gantong buhay lang, sobrang simple. So, just because ayan, nandito na ako, napipilitan tuloy siya. Minsan mag-guest, yung mga tipong gano'n, ayun na yung pinaka-sacrifice niya. And actually, nakakatawa, I remember, right after winning, may endorsement ako na tinanggihan ko. Then, just because, well, nakakatawa, it's so ironic. Parang too sexy, too revealing, but now I'm doing it. Parang sabi nung dad ko nga, madami pa dyang dadating na parang huwag kang manghinayang, something like that. So yun, namimiss ko lang yung dad ko kasi hindi siya yung tipong, I love you, anak, ganyan. Sobrang tough love. Hindi rin siya yung parang, I'm so proud of you, na kung ano yung narating mo. Pero every now and then magte-text yan ng mahaba. Tapos dun siya magsasalita na, masaya ako sa kung nasan ka ngayon, huwag ka magbabago. Yung ganun, kasi mahabang text. Mabibigla ka na lang, may text siyang mahabang ganyan. Tapos parang laging nagre-remind lang kung saan ka galing. At gabi-gabi siyang nanonood ng Killer Bride noon. Kahit umagang kay ganda. Tapos manonood pa siya ng umaga, magigising pa ng umaga yan. Retired na ba siya noon? Retired na sila. Actually, so, nung Miss Universe ko, retired na sila pareho. So, happy naman ako na-enjoy naman ng dad ko. At first time niyang pumunta ibang bansa nung nasa Russia. First time? First time niya yun. Tapos, naiwan pa siya ng trend. Naiwan pa siya, kasi parang, nag-tour sila, pumunta silang St. Petersburg. So, ewan ko paano siya naiwan. Parang pinauna niya ata yung mga magkakasamahan sila. Tapos nagjo-joke-joke pa siya, naiwan tuloy siya. So, minute na lang siya dun bumalik siya, tapos bumalik dun sa next stage. 10 years have passed, and I'm sure your parents were so proud of you, your dad was so proud of you. We, as Filipinos, we're proud of you, still are proud of you. Thank you. Kasi malaki talagang tinuloy-tuloy mo yung placement ng Pilipinas, di ba? So, saan mo nakikita si Ariela Arida 10 years from now? With family. Family talaga. Ay, naiyak din na. Actually nga, nakakatuwa kasi isa yan sa question sa akin sa closed door interview nung Miss Universe. I remember si Paula Shugart yung nagtanong sa akin. So that time, I'm 24.
Tanong ni Paula, so how do you see yourself 10 years from now? 'Di ba? So, ngayon yun, alam mo, yung sagot ko, oh, I have a family, I'm a mom, but still doing maybe my chemistry background, still doing the industry, in the entertainment. But I'm here, no? Pero niniwala naman ako, parang lahat, perfect timing, and I'm so prayerful, and alam ko si Lord will guide me, and also my dad is there. So, alam ko sila na yung bahala. When will that be? But definitely 10 years from now, I'll be happy having my kids. How many? And my husband with me. 2 to 3 kids. So, yes. Manifestation, Lord. So, and with that, maybe this is your chance to thank all your supporters, as in everyone talaga na from day one, from your ate. Yes. Syempre, ako, first, papasalamat ako dito, Sir Butch, kasi if not for this, I wouldn't parang give a chance to say thanks. Na parang, yes, 10 years na, parang dati-dati nung nasa Binibini ako, tapos pag nakikita ko yung mga queens 10 years after, parang feeling ko, parang, ay, ang nyora na nila, but no, I'm here. Pero I'm super thankful sa lahat, actually sa lahat ng nandun sa akin from the very start, nung 2013. Yung mga friends ko, kung wala yung mga gay friends ko na niwala sa akin, from the start na sumali nung pageant, I wouldn't be here right now. And of course, sa lahat, actually, parang sa lahat ng namimit ko throughout after that 10 years, parang hanggang ngayon, andun pa rin sila. Walang nawala sa lahat ng mga kaibigan ko from the start. Actually, nadagdagan pa sila. So, yun yung mga nagsimula. Like si Mama Jan, si Jory, Oyel, si For the Philippines, si Albert, who really taught me how to do makeup. And, of course, I remember ABS. Kasi parang kami lang yung inano nyo. Yung batch namin, I think, yung may workshop sa ABS nung time na yon. No, but I'm super thankful dahil sila din yung una nagtiwala sa akin. Even lahat ng mga nakikilala ko, this journey of mine, my very good friend, Tito Benchan. Oh my God, super naging kaibigan ko na sila until now. Like, they're my family and they support me until at this very moment. College friends ko, high school friends ko, andyan pa rin sila until now. Kasama ko pa rin sila. Alam nila lahat na nangyayari sa buhay ko. So, yeah, all these people, sobrang tinetreasure ko. And, yun, I'm super thankful. I'm super happy na 10 years. Maghintay na lang po kayo sa mga pasabog na pwedeng maganap this year on my 10th year. At syempre, i-update ko na lang kayo on my social media at Ara Arida on my Instagram. So, dun ko na lang i-share lahat what will happen on my 10th year journey. At nagpapasalamat kami, hindi ka nagbago. Oh, At may kasabihan, once a Binibini, always a Binibini, but in our hearts, you will always be our golden Binibini. Thank you, Sir Butch. Thank you so much. Di ka rin nagbago since our gym days. Thank you. you.